Kaninang umaga, ang dami actually mga bossing. Napakaraming mga media personnel na medyo feeling nila nabudol sila. Ang dami mga nagsalita tungkol dito kasi natithreaten talaga yung freedom of the press, yung freedom of expression. Mantakin mo, ang issue is isang reporter may sinabi, may tanong na hindi nyo nagustuhan, tapos agad-agad nagpatawag kayo ng session, tapos ang inyong ipang-blackmail yung prangkisa nung SMNI. Oo, so wala itong pinagbago doon sa ginagawa at planong gawin ni Secretary Remulla sa Banateros Brothers. Napakasuhan ng contempt noong na-interview nila si DG Bantag. Na kahit ang daming mga nagsasabi na press freedom, freedom of expression. Parang sa Congress pala, yung freedom of expression may limitasyon daw. Ang freedom of expression daw ay limited doon sa kapag hindi mo sila binabatikos. Pero pag binatikos mo sila, yun yung limitasyon. Pwede ka na nilang pwede ka na lang baboy-baboyin, bastos-bastusin. Pwede ka na nilang patawag ng basta-basta. Ayan, so pakinggan natin itong malupit na speech ni Potopacio. Talagang medyo sapul sila dito. Kung maging gusto mo maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? Si Sara, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda pa siya? Wala. So sa senaryo ng legal, bilang abogado and political analyst, may patutunguhan ba itong investigasyon o harassment lang to, or pwedeng worst case scenario, pwede ba nilang alisin ang prangkisa based on one incident? Or, is it strong enough legally? Curious lang ako. Hindi ako abogado. Hindi nga Alam nyo, yung prangkisa, wag naman magagalit yung ABS-CBN dito Anong magkaiba nung kasi ABS sa yung una-una, yung ABS-CBN nag-expire. Hindi na-renew. Hindi inalis. Number 2, may mga alegasyon, wag na nating sabihin totoo, at kung alegasyon na may non-payment of taxes, may a violation ng labor code. As in fact, ako mismo, I personally, nagdemanda ako sa DOLE on behalf of Jobert Sucaldito, alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang prangkisa is not easily granted and it should not easily be revoked. So dapat yung series of violations continuously not. Ayun, so that's isa yun sa mga sinasabi nila na lang to. Kaya nyo ginagawa to kasi sumisip-sip kayo sa speaker. Mantakin mo anong mga violations ng SMNI? Gaano karami ang violations nila? Kasi yung sinasabi nga na wag mong ikukumpara sa ABS-CBN because sobrang laki nung gulo na ginawa ng ABS-CBN. Sobrang laki nung kanilang liabilities sa gobyerno. Now, ang SMNI, ano ba yung kanilang nagawa? Ayun, una, itong report na to. Pangalawa, yung gikan sa masa ni PRD. Ano bang nalabag niya doon? Personal na opinion niya yung mga yun. No, hindi ba? So, parang bakit mo kailangan questionin yung prangkisa? So, ano ito? Kapag ang isang istasyon may nasabi na hindi pabor sa inyo pwede nyo na silang tanggalan ng prangkisa. So ano yun? Blackmailing ba ang ginagawa ninyo? Sa totoo lang mas na sila, mas masahol pa sila nung martial law. Mas masahol pa kasi nung martial law, merong martial law na diniklara. Ngayon wala Tapos noon ang siga presidente. Pucha, ngayon ang mga siga Congress Ang siga ngayon yung speaker. Ang siga ngayon yung mga committee chairmanship dyan sa yun. So yun yung ang mas nakakatakot is ganun. Tandaan ninyo noong panahon ni Marcos Sr., ang umabuso yung binigyan niya ng kapangyarihan para mag-ayos sa bayan. Yung mga sundalo.
yung mga PC, yung mga polis. Sila yung umabuso. Sila yung pumatay ng mga kung sino-sino. Hindi natin alam kung talaga bang mga rebelde yung mga yun. Baka galit lang sila o baka kalaguyo ng mga asawa nila. Kaya nila, marami silang mga, kumbaga, maraming buhay na nasayang noong panahon na yan. So, kasalanan ni Marcos kasi siya presidente, pero siya ba gumawa niyan? Hindi. Ganon din dito sa Congress. Binigyan siguro ng kapangyarihan ng speaker etong mga alipores niya dyan na gumalaw ng sarili nila. Ayan, para silang mga hari. Oh, so yung mga talagang alam mo yun, yung mga talagang mga nasa taas walang alam, pero yung mga nasa baba, Diyos ko, mas asal presidente pa sila. Paying taxes, continuous yung mga end of contract, contractual, etc. Continuous disinformation, kunyari. Yung isang beses nagkamali, ay pagka nagkamali ang GMA7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang mali. Parang driver's license, nagkamali ka sa driving violation, hindi ka aalisan ng lisensya agad. Diba? Diba? Napakagandang analogy. Alam mo, nagsama-sama yung mga media personnels dito sa Kamuning Bakery. Alam mo nung dati, mga bagits-bagits ako, lagi ako nanonood dito kasi may debate talaga dito. Ginaganap dyan sa Kamuning Bakery, merong ginaganap sa may Manila Hotel tuwing Miyerkules, merong ginagawa sa may Bay View tuwing Huwebes yata yun. Sarap manood kasi kuro-kuro talaga yan. Napakahusay dyan sa Kamuning Bakery, talagang salo-salo dyan. Minsan nga dyan pa sila nagtatapat-tapat yung mga aktivista at saka yung mga mga anti-komunista Napakahusay dito sa na to. Ngayon, sinasabi nila na parang lisensya lang yan, na although it's a privilege, di ba yung driver's license natin, hindi po siya entitlement, it's a privilege. Parang pag pahiram lang yan sa'yo ng gobyerno, pwede nila yan bawiin sa'yo. Di ba? So pag hinuli ka, yung lisensya, tinitikitan ka, pinafine ka, tapos makukuha mo pa rin, magagamit mo pa rin. Hindi yan babawiin sa'yo hanggat sa, di ba nga yung mga nauhuli nga dyan sa EDSA, yung sa bus, carousel bus na yan. Kailangan mo pa ng 3 strike bago ma-suspend yung iyong driver's license. So tama yung sinasabi nito Passion na pag nagkamali yung isang estasyon, pwede nyo nang tanggalan ng prangkisa. Hindi po yung ganun. Kasi po sabi nga nila absolute yun Yung malayong pamamahayag po, sabi nga nila, it's inevitable. Tao lang yung mga mamamahayag. Mayroon talagang mga chances at i-expect na natin yun na magkakamali sila. Pero hindi po yun pwedeng gamiting dahilan para mapatigil natin sila na gamitin yung kanilang karapatan sa pamamahayag. Ganon ang sobrang lalim ng freedom of expression. Freedom of the press. Sobrang sobrang lawak talaga niyan. Mag-issue ka ng clarification. Sabihin mo, hindi po 1.8. So, hindi siya legally parang proportionate. Disproportionate yung response Parang bullying na ito Parang pinapakita nila, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Diba? Sabi ko nga doon sa aking programa, by the way, nabanggit mo nga pala na nagpo-produce ako. Yes. Today is the first day ng streaming ng Mama sa Panot. Anyway, babalik tayo. Sabi ko nga doon sa programa ko, it's like burning down a house to catch a mouse. Ang galing. Ibig sabihin, nawiweirdohan kayo na hindi ito legitimate response to this incident. Yes, disproportionate. Grabe. Parang threat ito. Parang tinithreaten. Di ba nagagalit sila doon sa disproportionate response daw ng Israel sa Hamas? Yung iba. Parang gano'n Pero buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel pagka binabalanse mo, no? Pero ito, sobra naman. Isang criticism. Sinabi mo lang 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo ba? Nagtanong. Nagtatanong lang. Libelous ba ang tanong? Hindi. Kung libelous, didimanda mo. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in the first place, sa totoo lang, ito kasi hindi naman about ka Eric and Badoy. Actually, si Badoy nga, sobrang laki na personality na ni Badoy Hindi pa siya kilala ni Tambunting. Miss, what's your name? Hindi na kilala si Lorraine Badoy. Mantakin mo, Lorraine Badoy was a naging PCOO
nung panahon ni PRRD. Aside from being a PCOO, nasa NTF-ELCAC po yan. Kasama po nila Mocha yan tsaka ni Michelle sa NTF-ELCAC nung panahon ni PRD at hanggang ngayon. Tapos si Congressman Tambunting hindi kilala si Badoy. As in, Tambunting. Diyos mio. Alam mo yan, partner, di ba? Yes. Comment. Hindi naman talaga nila target yung dalawa na yan. Ang target nila talaga is yung SMNI because SMNI is now becoming the platform of the opposition, of the new opposition. Because itong ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno at nagkakampi-kampihan, itong unity, iniisip talaga nila na ang si Duterte, 10 ng kanyang mga followers ay the new opposition. So talagang gusto ng mga nasa gobyerno ngayon na walang oposisyon. Imagine mo, out of how many channels, isang channel lang yung naglalabas ng mga balita na hindi hindi nakakilya dun sa kilya ng mga ilang halos lahat mula Rappler, ABS-CBN, GMA, Inquirer, TV5, lahat na. Pare-parehas ang agos ng mga yan. Isang istasyon lang na medyo iba ang direksyon. Gusto nyo na kagad patahimikin? Anong klase yan? Bakit ba takot na takot kayo sa oposisyon? Si PRRD nga nun, ang daming oposisyon, hindi naman siya natakot, probinsyano pa yan. Takot lang kayo sa oposisyon kapag hindi ninyo kayang panindigan yung mga ginagawa ninyong kung ano-ano man dyan. Takot kayo na masilip kayo, takot kayo na mapulaan kayo, takot kayo na masita kayo, na ma-question kayo. Kasi nga, baka talagang talamak ang gawain yung ewan dyan. Kaya natatakot kayo sa sarili ninyong multo, sabi ni Garsky. Dictator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Tubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Attorney Harry Roque. Anong ang tingin nyo? Nababasa ko may balik. Hindi kasi sabi nila na, Boss Dada, baka ikaw ipatawag. Wala silang mahihita sa akin. Wala silang mahihita sa akin. Pagtatawanan ko sila. Ito pinatawag dahil lang sa sinabi ko na yun. Ilan na nakapanood? 1,000, 2,000, takot na takot ka na. Threatened ka na doon sa mga sinasabi ko. Samantalang itong mga komunista, mga leader ng mga komunismo, leader ng mga NPA, kinakausap ng media, okay lang sa inyo? Hindi ako ganun kalaki, hindi ako sikat para ipatawag ako diyan, Diyos ko. At saka hindi ako threat sa kanila because hindi naman ako magaling. Again, I'm not exposing anything here. I am only reacting. At lahat nga tayo, meron tayong karapatan sa malayang pamamahayag. The last time I checked, meron tayong freedom of expression na parang sa ngayon, medyo nagdadalawang isip. Chilling effect talaga yung nito sa mga katulad natin na critical. Pati yung ownership ng station, ng SMNI by your client, Attorney Pastor Quiboloy, ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho sinama Ewan ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Quiboloy. Yun nga foreign owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Nandiyan. So, non-issue dapat ito? Oo, non-issue. Kahit na sinong yan. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako, nasa Aliw TV 23 ako, sa DWIC. Maraming may opinion. May independence yung yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Quiboloy, na sinasama pangalan niya na not related to the issue at all, ganyan ba? Yes. Ayan, sabi nila, si Sas, ipapatawag for sure. Subukan nila. Subukan nila, di lalo lumabas sa mga baho nila. Kasi imagine dahil maraming sinasabi si Sas, it will be on live TV. Nasasagot si Sas sa kanila tapos pipigilan siyang sumagot.
Tapos syempre sasagot pa rin niya, matapang yan. Tapos hanggang sa ma-contempt siya, mapakulong siya. Pucha, pag pinakulong mo si Sas, yari sila. Nakakahiya na talaga sila nun. Oo, hindi ba? So, the likelihood na si Sas ipatawag sa Congress dahil dun sa kanyang mga sinasabi, ano rin ang mahihita nila? Kung halimbawa, sige, patawag natin si Sas, maraming sinasabi yan si Sas sa atin. Ang dami ng sinabi ni Sas tungkol sa kanila, wala nga silang sinagot. Ang dami ng hamon ni Sas sa kanila, wala nga silang sinagot. Pag ipinatawag mo yan, nagkamali na nga sila na ipinatawag nila tong sila ka Eric. Ipapatawag mo pa si Sas, lalo silang mayayari dyan. Siguro naman sa nangyaring to kanila ka Eric, siguro naman nagtanda na mga yan. Kasi trending na trending sila. Lumabas lahat ng baho nila eh. Si Sas, lahat ng kanyang mga questions, meron siyang mga pinanghuhugutan, meron siyang mga dokumento na na suporta doon sa kanyang mga content eh. So pag pinatawag nila yon, it's gonna be a nail on their coffins. Oo, promise. Talagang mapapahamak sila kay Sas. Sobrang galing nun. Taas nga kamay ni Clarita Carlos dun. Si Clarita Carlos, ang galing-galing niya. Oo. Kaya actually, yun nga ang gusto ni Sas. Sabi nga ni Sas, patawag niyo ako dyan. Uwi ako. Punta ako dyan. Sige, patawag ako dyan. Pupunta ako dyan. Diyos ko po, si Sas lalo na. Panahon pa lang ni PRD, sanay na yan sa bembangan, Diyos mio. Tsaka hindi ano nga yan, yung utak nga yan, tinatanong nga yan ng mga mga eksperto na sa foreign policy. Yung mga eksperto na sa foreign policy nagtatanong pa kay Sas Rogando Sasot dahil nga matalino, scholar yan. Yes, oo. Ano naman kinalaman, may kalayaan po kami katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Ay, oo. Depensa nila si ganito. Ako, kinikriticize ko yun. Ganito. Meron doon, laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan binabatikos ko si Speaker. Meron doon, nung panahon ko, Lenny, ako napansin ninyo, kaya nga si Ka Eric tsaka si Badoy pinatawag nila biglaan para hindi ready. Kasi kung nakatanggap yun sila Badoy, sila Ka Eric ng invitation, they would have parang prepared for something, di ba? Documents, whatever. Nakapag-ready sana sila. Pero hindi pinatawag sila basta-basta para caught off guard sila. Matatalino nalikas DDS yan Matatalino na likas. So nung tinanong nila, may mga nasagot o napahiya o hindi.